Hello mga ma, eto nga't nakapag-mini vlog na ulit dahil ilang araw talaga akong walang mini vlog kaya tara samahan niyo ulit ako for today's mini vlog. Nung pinapatulog ko nga ang batang maliit kanina, pati nga ako nakatulog na din. Kaya ito pagkagising ko ay mag-aasikaso na nga ako ng panghapunan namin. Bali magsasalang na nga muna ako ng sinaing bago maglinis sa salas, pero bago yun sinalinan ko nga muna ng bigas, etong bigas na namin dahil wala na nga ding laman. Isa talaga to sa nagpapasaya sa ating mga nanay, yung palaging puno ang bigasan. Alam mo yung feeling na hindi na talaga magugutom ang pamilya mo dahil may bigas na kayo tapos ulam na lang talaga ang iisipin mo. Pagkasalang ko nga ng sinaing, nagluto na nga din ako ng pang-ulam namin. Hindi ko na nga lang binidyuhan dahil naglilinis nga din ako dito sa salas. Dahil marunong na maglaro at magkalat ang batang maliit, araw-araw talaga makalat dito sa salas. Kaya mayat maya nga din kami nagliligpit ng mga kalat dito dahil mayat maya nga din siya nagkakalat. Pero sa totoo lang okay lang yan sa akin kahit na araw-araw at mayat maya ako magligpit ng kalat. Okay lang na makalat at palaging nagkakalat dahil naglalaro kaysa naman yung matamlay tapos may dinaramdam ng sakit. Ika nga nila kapag makalat ang bahay tapos may mga bata, ibig sabihin nun healthy ang mga bata sa loob ng bahay. Natatawa na lang talaga ako dahil bawat sulok talaga ng bahay kapag may nakita siyang gustong ikalat talaga namang ikakalat niya. Pati nga yung mga drawer namin ay binubuksan niya tapos kinakalat niya yung mga damit. Lilinis lang ng kaunti ang bahay kapag natutulog siya tapos kapag nagising na, ayan, makalat na ulit. Pero okay lang naman yon, at least bata ang nagkakalat kaysa naman yung matanda ang magkalat. Nako. Kapag naman nagsipaglakihan sila, ay mababawasan na din ang mga laruan nila. Kaya mababawasan na din ang mga kalat sa bahay at ligpitin. Pero sa totoo lang, yung ibang mga laruan ng mga anak ko, pinagtatabi ko na, lalo na yung maliliit. Dahil isinusubo talaga ng aking batang maliit. Basta may madampot siya, diretso sa bibig niya. Kaya hindi talaga pwedeng may pakalat-kalat dito sa loob ng bahay na maliliit na bagay na pwedeng-pwede niyang isubo at kasyang-kasya sa bunganga niya. Yun lang talaga ang problema ko dito sa batang maliit, kaya hindi ko talaga basta-basta maiwan-iwanan. Dahil baka mamaya may maisubo tapos hindi ko kaagad makita. Dahil sa totoo lang sa kanilang tatlo, ito lang talagang bunso ko na batang maliit ang mahilig talaga magsubo ng kung ano-ano. O siya, ito na nga, balik na tayo dito sa ginagawa ko. Natapos na nga din ako sa paglilinis dito sa salas, kaya ito't nilikom ko na nga itong mga sinampay ko dahil maglalaban na naman ako bukas. Para matiklop ko na nga din at hindi ako matambakan ng gawain, lalo na't maglalaban na nga ulit ako bukas. Tapos may meeting pa nga ang mga magulang sa school. Ito namang asawa ko pagkarating, pinaghahayin ko na ng pagkain para makakain na dahil baka mamaya hindi na naman kumain dahil galing nga yan sa barikan. Nakapaghapunan na kasi kami ng mga bata, basta gagabihin ng uwi ang asawa ko, umuuna na kami maghapunan. Yan lang talaga ang problema sa asawa ko na kapag galing sa inuman, hindi naghahapunan. Kaya buti na lang nung dumating siya, igising pa ako. Kaya ayan, napakain ko siya ng hapunan. Minsan pa naman kapag nasa inuman yan, tapos alam kong gagabihin siya, tapos gising pa kami ng mga bata, ay nagtutulog-tulugan na kami dahil makulit nga yan kapag lasing. Kagaya na lang kanina habang nagtitiklop ako nitong mga damit, kinukulit ako at pinapatulog na. Pero tinapos ko pa nga din itong mga tiklupin ko dahil hindi ko to pwedeng iwan dito sa labas, lalo na't ang daming pusang galang pumupunta dito, baka mamaya tulugan. Eh di nadoblehan pa ako ng trabaho.